So sa Pilipinas, mga ate at kuya, ah, pasado na sa Kamara de Representante or sa lower house ang panukalang divorce. Marami siyempre, mainit na usapin to dahil nga majority of the Filipinos are Catholics, 'di ba? If not Christians, baka yung ibang Christian religions ay pabor naman. Like siguro mga Protestant, 'di ba? Sa US naman okay ang diborsyo, may mga Protestante sa Pilipinas. Pero dahil nga po maraming Katoliko sa atin, marami ring mga mambabatas ang Katoliko. So, ang Katoliko ang number one na kumukontra sa panukalang divorce or diborsyo dahil nga po ang pinagsama raw ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao lamang. Okay? So, ang kasal po kasi, even yung kasal sa huwes, no? At kasal sa mga mayors, napaka-valid niyan ng marriage contract. So, mahirap pakipaghiwalay kapag natali ka na, no? Ang kasal parang sakal na rin. Tama ba? Kasal, sakal. Kaya lang, syempre, hindi naiiwasan na minsan, mayroon palang magiging kabiyak na may sira ang ulo, late mo na malalaman ang totoong pag-uugali. Syempre, kapag sinusuyo-suyo ka naman, maganda ang pinapakita. Susungkitin mga bituin at buwan. Pagkasal na kayo, suntok na sa mata nga abutin mo, may makikita ka namang bituin. Okay? Oh. So, ako myself, hindi pa ako married, I'm not sure if my opinion here would be valid, pero marami po nagpa-survey nga tayo, di ba? Although mainit na usapin ito, lamang po sa mga Mawinians ang nagsasabi na pabor sila sa panukalang diborsyo. Sa atin ngayon kasi annulment pa lang mga ate at kuya and mahal magpa-annul ng kasal. Sample ko nga kanina si Zoran at saka si Carmina matagal bago nakapagpakasal dahil ang tagal ng naging paghihiwalay ni na Carmina Villaruel at saka ni Rustum na matagal naman po silang love team, no? Actually parang match made in heaven sila. Gwapo si Rustum, maganda si Carmina. Late na lang natin nalaman ang dahilan ng paghihiwalay ni Rustum at Carmina dahil pala si Rustum ay binabae. Katulad ko na lalaki rin ang hanap. Si Rustum ay naging si Bibi Gandang Hari. Pero noong mga panahon, ang galing din ni Carmina magtago na para bang hirap na hirap siya sa kanilang married life. Dahil nga po, wala, nahagad si Carmina noon, natandaan ko, iyak siya ng iyak sa interview, puro pimple si Carmina, maputi pa naman, kitang-kita. Hindi niya dinidisclose sa public kung ano ang dahilan kung bakit ang kanilang perfect marriage, isang gwapo, isang maganda, parehong artista, no? Maganda at hinahangaan at kinakikiligan. Lalo si Rustum, pinakagwapo sa Padilla, aminin niya yan. 'Di ba si Robin kasi parang haggard right? Siya yung parang maton-maton. Si Rustum parang mayamaning Padilla at pinakagwapo, right? Si Romel may itsura din. Pero among the Padilla, si Rustum kinikilig-kilig ako. Rustum din, Ginoo ko, binabaipan na. Yun pala yung dahilan ng paghihiwalay. Late na lang. Never binulgar ni Carmina ang baho ni Rustum. Akala natin, nananakit si Rustum, may ibang babae, yung pala may ibang lalaki. Or kung wala man, lalaki ang hanap. So, ang haba ng proseso, ang tagal, at matagal na pong pinagdidebatihan itong diborsyo, ang laki rin po kasing bagay na magiging mabilis ang paghihiwalay, di ba? Dahil, mahirap ang mga Pilipino kung wala kang budget para magkaroon ng annulment, legal separation, magtsatsaga ka hanggang sa magpatayan na kayo ng makakasama mo. Minsan, sa kultura din ng mga Muslim, mga ate at kuya, no, arranged marriage, hindi mo gusto ang iyong mapapangasawa, minsan makikita mo na lang siya the day na kayo'y ikakasal. Ang ganda-ganda mo, danas ko yan mga ate at kuya. Sabi ko sa inyo, marami akong kaibigang Muslim. Ako ay makeup artist dati. And nararanasan ko na yung inaayusan kong nobya, tumatalon sa bintana, tumatakas. Iyak ng iyak, hirap na hirap akong mag-makeup. Dahil po, araw ng kasal, makikilala niyo yung kanyang mapapangasawa or maybe nakilala naman niya, ang pangit, matanda, mataba, burog ang muka, kahit mabait, hindi masikmura ni babae na siya'y napakaganda. Dahil lang sa malaking dowry na nakaya ng groom na ibigay sa magulang ni babae, ipinakasal siya doon. So, bibihira, di ba, ang ganyan, right?
Or maybe nakilala mo lang yung asawa mo nung kayo'y nagsasama na may aning-aning pala, sadista pala, babaero pala, mabisyo pala, adik pala. Or natutunan eventually na gumamit ng mga ipinagbabawal na droga hanggang sa mga nananakit na, nagnanakaw na, wala na sa sariling pag-iisip, nambababae na, nagbibisyo na. Ano ang gagawin ng babae? Annulment? Hindi lahat ng mga kababaihan, particular kababaihan kasi ang nabibiktima dyan. Pero syempre may mga nabubugbog din na lalaki, di ba? Kung babae ang nagtataguyod, babae ang dominante, katulad na lang ng, huwag na tayong lumayo. Na under desire ng asawang mapanakit din naman. Di ba? Kaliit-liit, parang langgam, mapanakit. Malaki ang tiyan. Ang malaki lang sa kanya, tiyan at mata. Okay? Oh. So, ano ang kahihinatnan ng mag-asawa at ng pamilya na magulo? Ano ang magiging safeguard ng kababaihan na battered wife na and even a battered husband? Battered, okay? Ganyan, bugbog sarado. Kaya pinopropose ang divorce at pumasa na po ito sa lower house. Umani nga raw po ito ng halo-halong reaksyon mula sa mga kongresista kasi si Richard Gomez, syempre, no, na ang nakikita natin ay sila ay perfect marriage ni Lucy Torres Gomez, sana all na lang talaga, against sa divorce. At dahil ang mga botante sa Pilipinas ay karamihay Katoliko, katutuwaan ng karamihan na, ay, nakakatuwa naman, ano, ayaw talagang pumayag ng diborsyo ni Richard Gomez or ng kung sino mga mambabatas na yan. Dahil ganun nga, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Diyos ko po, hindi naman, ang Diyos ng Katoliko ay hindi Diyos ng mga Muslim. May mga Pilipinong wala rin namang relihiyon or hindi pinaprioritize ang relihiyon. Iba't iba ang relihiyon, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Minsan kung sino pa yung bansa na may legal, Diyos ko, ang ating konstitusyon, kopya sa US, meron silang divorce, tayo wala. Diba? So, paano naman ang magiging biktima ng pang-aabuso, even yung mga bata, kung magulo na ang tahanan? Even yung hatian ng yaman, paano magiging maayos kung walang legal separation or hindi mabilis at hindi accessible sa karamihan ang divorce? Okay, syempre gusto natin na magsama habang buhay, kung hindi na nga nagmamahalan. Kung nagkakasakitan na nga, mas magiging mabuting tao pa sila kung sila ay maghihiwalay na lang at humanap na lang ng kanilang panibagong partner. O kung ayaw maghanap ng partner, okay, fine. Pero kung mas magiging mabuting tao ka kung kayo'y magkalayo, kung kayo'y magkasama, nagkakasakitan kayo, ayaw nyo nga makasama ang biyanan nyo? Dahil kapag kayo ay nakasilong sa inyong bungangerang biyanan at pakialamerang biyanan, kayo'y mag-asawa na pero sa magulang nyo pa kayo nakatigil. Baka mag-away ang, 'di ba, ang manugang at biyanan. Magkakainitan kayo ng ulo kung 'di ba, love is tawag diyan. Love grows fonder kapag may distansya or something, 'di ba? Absence makes the heart grow fonder. Oh. Kapag magkalayo, mas nagmamahal kami matet ko 'yun ng kapatid ko. I don't know, depende lang sa adjustment. Kami ng kapatid ko ay magkasama sa bahay noon, lagi kami nag-aaway. Ngayon magkalayo kami, lagi naming nami-miss ang isa't isa. Anyway, married naman na yung kapatid ko, no. Okay na okay kami ng kapatid ko na magkahiwalay kami ng tirahan or nandun siya sa Kabisayaan, nandito ako sa Katagalugan. Wala kaming masyadong banggaan or bungangaan, walang pakialaman. Siya married naman na, ako kung gusto ko magjowa, wala siyang pake. Right? Pero kung nandun ako, gwardyado ako ng kapatid ko, nako, ate, bawal kang magjowa. Ano ba yan yung asawa mo? Kapatid ko, ang tamad, ayaw maghugas ng pinggan. Pakialaman ko yung kanina pagsasama. Good luck. Magulo. So, yan na nga po, 126 na kongresista ang bumotong pabor. 109 naman ang disapprove, hindi sumang-ayon. Okay? 20 yung hindi bumoto. So, ang sabi nila, mali daw to dahil kung pagsasamahin mo yung hindi bumoto at saka yung bumoto not favoring divorce, that's 129. 126 kasi yung in favor of divorce. 129 naman yung nag-abstain. Ay, nag-abstain kayo. Bakit kayo mag-abstain? Di dapat bumoto kayo para malinaw.
Basta ang pabor ay 126, ang hindi pabor ay 109. Okay? So sabi baka daw ito ay syempre from the lower house na kung saan umani nga ng 126 votes na pabor na magkaroon ng divorce, hindi kasi magkalayo yung number eh. Aabot ito sa Senado. Okay? Pag umabot sa Senado ang panukalang divorce, pupunta sa opisina ni Kuting at pipirmahan ni Kuting. Ngayon ang tanong ko sa inyo mga tat kuya, pipirmahan ba ni Kuting ang divorce bill para maging law na yan? At magkaroon na ng diborsyo sa Pilipinas finally. Matagal na inaantay yan eh, di ba? Oh. At huwag niyong kalilimutan nga pala ha, ang mga kababayan nating Muslim, pwede mag-asawa ng 4 ang lalaki hanggat kaya niya. Oh. Kaya iba po ang kultura ng mga Muslim, iba ang mga Katoliko, at hindi po pwedeng sabihin ng mga Katoliko nating kapatid na majority of the Catholics kasi ayaw ng divorce. Hindi nyo pwedeng sabihin na masusunod ang simbahan natin sa Pilipinas. Kaya nga may separation of church and state. Kaya nga hindi nagpapakialaman na yung dalawa. Pareho namang may anomalya. Tama? Oh. Dahil kapag na-imbyar na ang gobyerno, dapat buwisan na yung simbahan. Yan, pakialamanan na yan. So kung mag-decide po ang gobyerno ng Pilipinas in favor of the majority of the Filipinos na gusto ng divorce, walang magagawa ang simbahang Katoliko. Siyempre may mga miyembro din ng Muslim community na baka pabor sa divorce or baka ayaw sa divorce. Same with other religion sects sa Pilipinas or Christian sects sa Pilipinas na may mga 'di ba mga iglesia, mga ano pa ba mga religion, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Jehovah's Witnesses, at kung ano-ano pang mga relihiyon sa Pilipinas or Christian sects na pwedeng hindi rin sasang-ayon sa divorce, pero at least 'di ba majority of the Catholics, karamihan sa ating Katoliko sa Pilipinas kasi nga na-colonize tayo ng Spain, ay hindi pumapabor dito. Pero hindi pwedeng masunod tayo mga Katoliko. Okay, may ibang relihiyon sa Pilipinas. May iba tayong mga kapatid na iba ang practice. May mga kapatid tayong Pilipino na hindi priority ang relihiyon. Kaya ang paniniwala ng relihiyon na ang pinaghiwalay na ang pinagsama ng Diyos ay hindi kaya paghiwalay ng tao. Hindi yan paniniwala sa relihiyon ng Hinduism, Shintoism, Islam. Okay? So, mukhang mapupush ito. Ano nga ba daw ang mga tetkuya? Ano nga ba raw ang pwedeng maging grounds para payagan ang divorce? Siyempre, hindi naman pwede na, ayoko na sa'yo, ay, nang babae ka, ay, nagkasala ka, ay, nainis ako, hindi mo ako pinagluto, divorce na tayo. Hindi pwedeng ganun din kadali, siyempre, no? So ito, from Pilipinas Today na isang purveyor din na isang dilawan, I think, or makatamba na page. So, wala daw mangyayaring quick divorce sa divorce bill. Kasi ganun, di ba? Kung gusto mo mabilis ang divorce, pag na-imbyar na ka lang sa kasama mo, tatakutin mo na ng divorce, then point, hiwalay na kayo. Ano daw ang mga grounds para magkaroon ng divorce? Pananakit, pang-aabuso, o anumang pagtatangka sa buhay ng petitioner. Mapalalaki, mapababae, mapasawang babae o lalaki. No? O ng kanyang anak, kapag may mga pagtatangka na sa buhay, yun na nga po, di ba? Ano annulment ang aasahan natin? Kung wala kang pera, hindi ka makakapagpa-annul. Kaya ang kasal ay parang trap sa pareho, sa lalaki at sa babae. Wala na kayong kawala. Kung nananakit, nang-aabuso, papatayin ka na, ano pang gagawin mo? Number 2, pamimilit sa petitioner na magpalit ng relihiyon o political affiliation kung pinklawan na ng pangasawa mo at DDS ka at pinipilit ka. O kaya naman magpalit ka ng relihiyon, Muslim ako, Kristiyano ka, ay kung ayaw. Or maybe, di ba, iglesia ka, Katoliko ako, karamihan nangyayari sa Pilipinas, di ba? Kaya nga si Robin nagpalit ng kanyang religion din. Dahil gusto nga makaasawa ng marami. At makapangasawa ng Muslim, nagpalit si Robin. Pero sa divorce po, kapag pinipressure ka siguro or napilitan ka lang, pero hindi naging labag sa loob mo na maging pinklawan ka dahil pinklawan lang yung pangasawa mo, or maging, di ba, maging miyembro ka ng kulto, dahil miyembro ng kulto ang asawa mo, pwede ka mag-apply ng divorce kasi hindi mo masikmura yung practice ng religion ng napangasawa mo o yung pagiging dilawan ng asawa mo. Pwede pala yun. Pagtangkang isangkot sa prostitusyon ang petitioner o kanyang anak. So kapag ang tatay may bisyo, adik at gustong ibenta ang pukelya ng anak o ibuga o para lang may pambisyo,
pwedeng mag-file ng divorce ang asawang babae. Pagkalulong sa droga, alak o sugal, hindi na masikmura ni babae, hindi nakakapag-ipon, ang budget para sa pag-aaral ng mga anak isinugal ng asawa, lulong na sa alak, gusto lagi ay alak araw-araw, lulong na sa droga, may karapatan ang babae mag-file ng divorce. Pagtataksilo, pagkakaroon ng anak sa ibang tao bukod sa asawa habang kasal pa. So, nangalunya, 'di ba? Ng babae, nagkaroon ng mga anak sa labas, may karapatan ang babaeng mag-file ng divorce. Even yung lalaki, kapag si babae ay putatsing, ang anak nila ay lumabas na nugnog, si lalaki naman ay maputi, maputi rin yung asawa, pero ang anak ay nugnog, anak pala ng plumber or anak pala ng technician or ng hardinero, o file ng divorce si lalaki dapat. Yun yung mga grounds for divorce. Okay? Kasi sa Pilipinas, kung wala kang pera, pagtiyagaan mo yung asawa mong adik, babaero, mamamatay tao, kung ano pa man. So, mukhang mapupush ang divorce. Ngayon, may nagchuchu. Siyempre, alam naman natin na familiar na, or marami sa atin ang aware na post ni Sir Jay Sonsa, na hindi naman nagsasama ng maluwat or nag-eetyosan lang itong si Kuting at saka yung asawa niyang malaki ang tiyan. Kamagorgor ako. Alam naman nating may ibang mahal si Kuting. Ting, 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 di umano. Tsaka ang ganda-ganda ng mga ex ni Kuting, beauty queens, tapos biglang napapunta siya sa unano. Sabi ni Kuya Jason, divorce okay na sa House, sa Senate kaya, anong kasaysayan? Yung kumaring Pokring ko, sabi ni Kuya Jay, sabi daw ni Pokring, kumari ni Kuya Jay Sonsa, Sir Jay Sonsa, siguradong pipirmahan yan ni, syempre pagka okay sa Senado, pipirmahan ni basahin nyo na lang kung sino ang pipirma. Pipirmahan ng pusa yung bill kapag naipasa yan sa ayaw at sa gusto ni Palaka. Sa ayaw at sa gusto raw ni Palaka, pipirmahan niya ni pusa according kay Pokring na kumari ni Sir Jay Sonsa. Hindi nga, sabi ni Sir Jay Sonsa. So, lagot ka, Palaka, kapag ka nagkaroon ng divorce sa Pilipinas. Yung inyong marriage na nagsasweet-sweetan kayo, may mga date-date kayo na kumakain kayo ng jalebi, hindi kami naniniwala. Di umano na black ayan ka nung papunta kayo ng New York, sa eroplano pa lang nasapok ka na, nabato ka na ng mga papers of appointment na kung sino man. Di umano nagbubugbugan kayo. Pero nagbe-benefit ka sa ngayon dahil ang utak ng asawa mo at ang kanyang mga impluwensya, I think, at ang decision making niya ang nasusunod ngayon dahil ikaw kasi ay si Kanjer Khalid lang ang naabot. Ang asawa mo naman ay abogada. So nakikinabang ka sa intelligence ng asawa mo at sa pagiging tuso. Siyempre abogada yan, maraming alam, propesora pa nung mga nagdaang taon, no? Nagtuturo, teacher din yang si Palaka. Pero syempre, hindi mo naman masikmura ang itsura niyan. Tingnan mo naman, kulubot. No? Masama pa ang ugali. So, pabor na pabor sa'yo, Kuting, ang diborsyo. Tama ba mga ate? Pabor na pabor sa'yo ang divorce. Kaya itong si Butod, wala siyang magagawa. Sa ngayon, kung ikaw, Kuting, ay aabuti ng 2028, okay. Hindi mo muna pipilitin ng inyong pagsasama na masira. Or right, hindi ka muna makikipag-divorce. Pero ramdam namin pagkatapos ng termino mo ay baka mag-divorce kayong dalawa. Dahil sabi nga po, panahon ng pandemic, hindi na okay ang pagsasama ng mga to eh. Even nung panahon na isino-surveillance sila sa condo ni Maria, di umano, iba na ang mahal ni Kuting noon. May mga hearsays pa mga ate at kuya na itong si Palaka ay tumira ng Thailand ng mga 1 year. Dahil nga hindi na okay ang pagsasama nila ni Kuting. Revelations din ni Miss Pebbles mga ate at kuya na muntik-muntikan na maghiwalay itong si Kuting at ahas panahon ng pandemic
Ang ginawa lang daw ni Taning ay bumili ng bouquet of flowers at nilagay sa bedroom, nilagay sa kama para palabasin na si Kuting ay bumili ng bouquet of flowers para magkabati yung dalawa. Kasi kailangan buo pa rin ang kanilang pamilya dahil pagpatak ng 2022, patatakbuhin si Kuting, pangit nga namang tingnan na sila ay hiwalay na mag-asawa. So ang first family sira. So dahil sa binili ni Taning na bouquet of flowers at nilagay sa higaan ni na Ma'am Shi, nagkabati ulit sila or nagsama ulit pero ayaw na raw ni Kuting. Revelation ni Pebbles, dahil nga si Taning ay chuchu, nag-brag pa si Taning na ako ang dahilan kung bakit sila nagkabati. Ngayon, may pakialam ba tayo kung sila'y mag-divorce o hindi? Paki-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.